Akala ng marami, halos tapos na ang laban. Dahil sa sunod-sunod na balita tungkol sa KF-21, maraming nagsasabing iyon na ang susunod na fighter jet ng Philippine Air Force. Pero teka muna, bakit sa ganitong timing, biglang bibisita sa Pilipinas ang Defense Minister ng Sweden? Simpleng courtesy visit lang ba ito? O may mas malalim na usapan na hindi pa inilalabas sa publiko? At posible bang may kinalaman ito sa matagal ng pinag-uusap ang Subgripen? Sa video na ito, himayin natin kung bakit mahalaga ang pagbisitang ito, ano ang posibleng pag-usapan ng dalawang bansa, at kung ano ang maaaring maging epekto nito sa kinabukasan ng Philippine Air Force. Opisyal nang nakatakdang bumisita sa Pilipinas si Swedish Defense Minister Pal Johnson mula Hulyo 21 hanggang Hulyo 25. Sa kanyang pagbisita, makikipagpulong siya kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. upang palakasin ang defense cooperation sa pagitan ng Sweden at Pilipinas. Isa pa sa nakatakdang mangyari ay ang paglagda ng Sweden sa ASEAN Treaty of Amity and Cooperation, isang mahalagang kasunduan na nagpapakita ng mas aktibong partisipasyon ng Sweden sa rehiyon ng Southeast Asia. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na isa lamang itong diplomatic visit. Ngunit kung susuriin ang timing nito, marami ang nagtatanong kung may mas malalim pa bang agenda sa likod ng pagbisitang ito. Lalo na ngayong patuloy ang paghahanap ng Philippine Air Force ng bagong multi-role fighter bilang bahagi ng ReHorizon 3 Modernization Program. Sa kasalukuyan, tatlo ang pangunahing pangalan na madalas lumalabas sa usapan. Una ay ang Subgripen mula Sweden. Ikalawa ay ang F-16 Fighting Falcon mula sa Estados Unidos. At ikatlo ay ang KF-21 Boramae mula South Korea, na kamakailan ay naging sentro ng maraming balita matapos lumabas ang mga ulat na umano'y malapit nang magkaroon ng kasunduan ang Pilipinas at South Korea. May mga ulat pa nga na pinag-uusapan na ang financing package, delivery schedule, at maging ang pagtatayo ng local maintenance capability. Dahil dito, marami ang agad nagpalagay na tapos na ang laban at tila naiwan na ang Gripen. Pero kung ganoon nga ang sitwasyon, bakit pa magpapadala ang Sweden ng kanilang defense minister sa Pilipinas? Mahalagang tandaan na sa larangan ng defense procurement, hindi ibig sabihin na may lumalabas na balita tungkol sa isang aircraft ay iyon na agad ang magiging final choice. Sa katunayan, maraming procurement sa iba't ibang bansa ang umaabot ng ilang taon bago magkaroon ng opisyal na kontrata. Hanggat walang pirma, walang opisyal na anunsyo, at walang notice of award, nananatiling bukas ang kompetisyon. Ibig sabihin, may pagkakataon pa rin ang bawat contender na magbigay ng mas magandang alok. At dito maaaring maging mahalaga ang pagbisita ng Swedish Defense Minister. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng mataas na antas ng pag-uusap ang dalawang bansa. Sa mga nakaraang taon, ilang beses nang nagkaroon ng bilateral meetings ang Pilipinas at Sweden tungkol sa defense cooperation. Matagal nang ipinapakita ng Sweden ang kanilang interes na maging mas malapit na defense partner ng Pilipinas. Hindi lamang sa usapin ng fighter aircraft, kundi maging sa defense industry, technology transfer, logistics, training, at long-term military cooperation. Kung matatandaan, isa sa pinakamalaking selling point ng Subgripen ay ang flexibility ng Sweden pagdating sa industrial partnership. Sa ibang bansa, nag-aalok ang sub ng local industry participation, technology transfer, training programs, at support sa maintenance. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon na ito rin ang ihahain sa Pilipinas, isa ito sa mga aspetong maaaring pag-usapan sa mataas na antas ng bilateral meeting. Isa pang mahalagang punto ay ang financing. Alam nating limitado ang defense budget ng Pilipinas. Kaya bukod sa performance ng fighter aircraft, napakahalaga rin ang financing terms. Kung may mas mahabang loan period, mas mababang interest, o mas flexible na payment arrangement, maaaring magkaroon ito ng malaking epekto sa magiging desisyon ng gobyerno. Hindi naman lingid sa kaalaman ng maraming defense deals ang hindi lamang nakabatay sa teknikal na kakayahan ng kagamitan, kundi pati sa kabuuang package na kasama rito. Kasama na ang financing, maintenance support, training, spare parts, at diplomatic relationship. Kung titingnan naman ang strategic situation sa Indo-Pacific, malinaw na lumalalim ang interes ng maraming European countries sa rehiyon. Hindi lamang Sweden ang nagpapakita ng mas aktibong papel. Maging ang France, Germany, United Kingdom,
at iba pang European nations ay nagpapalawak ng kanilang defense engagement sa Indo-Pacific. Para sa Sweden, ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may mahalagang papel sa regional security, lalo na sa usapin ng maritime domain at freedom of navigation. Kaya ang pagbisita ng kanilang defense minister ay maaaring bahagi rin ng mas malawak na foreign at security policy ng Sweden. Ngunit syempre, ang tanong ng marami, may pipirmahan na ba tungkol sa Gripen? Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon. Ang tanging kumpirmadong bahagi ng pagbisita ay ang bilateral talks at ang paglagda ng Sweden sa ASEAN Treaty of Amity and Cooperation. Wala pang inilalabas na opisyal na anunsyo tungkol sa fighter jet contract. Kaya mahalagang maging maingat sa mga lumalabas na espekulasyon sa social media. Hindi porket may mataas na opisyal na bumisita ay nangangahulugan ng may pipirmahang procurement contract. Posibleng pag-usapan ito. Posible ring hindi pa ito ang tamang panahon. Gayunpaman, hindi rin dapat maliitin ang kahalagahan ng ganitong klaseng high-level visit. Sa defense diplomacy, kadalasan ang mga ganitong pagpupulong ang naghahanda ng daan para sa mga kasunduang maaaring mangyari sa hinaharap. Minsan, hindi agad lumalabas ang resulta pagkatapos ng meeting. Ngunit dito nabubuo ang political support, diplomatic confidence, at strategic direction ng dalawang bansa. Kung sakaling seryoso pa rin ang Sweden na may benta ang Gripen sa Pilipinas, ito ang isa sa pinakamagandang pagkakataon upang personal na maipakita ang commitment ng kanilang gobyerno. Samantala, nagpapatuloy rin ang plano ng Philippine Air Force na magkaroon hindi lamang ng bagong multi-role fighter, kundi pati ng airborne early warning and control aircraft. Kapag pinagsama ang modernong fighter jets at AEW&C platform, mas lalaki ang kakayahan ng Pilipinas sa air surveillance, target detection, command and control, at coordinated air operations. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng RE-Horizon 3 dahil hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng bagong fighter jets kung wala namang sapat na situational awareness. Sa huli, ang pagbisita ng Swedish Defense Minister ay nagpapakita na nananatiling interesado ang Sweden na palalimin ang defense relationship nito sa Pilipinas. Hindi pa ito automatikong nangangahulugan na may pipirmahang Gripen deal. Ngunit malinaw na hindi pa rin nawawala ang Sweden sa usapan. Habang wala pang opisyal na kontrata para sa bagong multi-role fighter ng Philippine Air Force, nananatiling bukas ang kompetisyon. At sa mga susunod na araw, posibleng mas marami pang detalye ang lumabas mula sa bilateral meeting ng dalawang defense leaders. Kaya ang tanong ngayon, isa na lang ba itong diplomatic visit? O ito na ang simula ng panibagong yugto ng defense cooperation sa pagitan ng Sweden at Pilipinas? At kung sakaling kailangan ng pumili ng Philippine Air Force, ano ang mas pipiliin ninyo, Sub-Gripen, F-16, o KF-21 Boramae? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section, at huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang update at analysis tungkol sa Philippine Defense Modernization.